Magandang araw mga kababayan ko. This is your Auntie Mama and as usual for this video ay mga aasar na naman po tayo. So grabe yung naganap na Senate Blue Ribbon Committee hearing kamakailan lamang, no? Yung dating Senate Blue Ribbon na sobrang dignified. Ano nangyari ngayon? Ba't naging tae-tae? Tapos ang ihaharap nyo doon sa testifying panel yung mga walang kredibilidad. Na umpisa pa lang alam mo na nagsisinungaling at scripted lahat ng mga pahayag. Kakahiya. Tapos pinagmamalaki nyo, sasabihin nyo pa na lalabas ang katotohanan. Ito naman si Loren Legarda, sinabi pa niya na mga bayani daw. Bayani, inilaglag ka nga niyan sa unang affidavit. Kaya nga ito si Loren Legarda nung nasa kalagitnaan na on meeting, bumachi, no, umiskarda. Kasi siguro naalala niya na, ayun nga pala, teka, ito yung mga lalaking nagsangkot sa pangalan ko. Na binigyan daw ako ng maleta. O, si Loren Legarda daw, tandaan nyo ba to? Si Loren Legarda at si Mark Villar, nilagay nila sa affidavit nila na bigyan daw ng maleta. No, 2 medium size na maleta daw yung binigay kay Loren Legarda. Tandaan nyo ba yan? O, ba't ngayon hindi nila inuungkat? Bakit walang pag-i-interrogate tungkol doon? Ano nangyari? Hugas kamay. Although, sinabi ni Mike Defensor na maninindigan daw talaga sila na talagang sangkot din itong si Loren Legarda sa bigayan ng maleta. So, paano? Paano nyo yung itatawid? 'Di ba? So, kasi, kung itatrack natin to, yung unang affidavit nila, no, ito pa yung belong pa si Loren Legarda at si Mark Villar sa Mayorya wherein namumuno pa si Tito Soto noon. Siya pa yung SP nung time na yon. Kaya din sinangkot, no? Parang feeling ko yun yung naging dahilan kung bakit siguro iniisip nila na hindi nila kakampi talaga to si Loren Legarda. Diyan kayo nagkakamali at diyan din nagkabukingan. 'Di ba? Kabubuhan. Sobrang kabubuhan talaga. Lalo na yung pag... Siguro nakaka-cringe talaga, te. Yung kapag ini-interrogate sila, tapos feel mo na meron talagang kasinungalingan doon sa kanila mga sinasabi. Kasi ito si Congressman Alvarez, nung pumunta siya doon at hinarap niya si SP Cayetano, mararamdaman mo na sincere talaga siya, na talagang wala siyang kinalaman doon. Kaya nga sinabi niya bakit kami magkakaroon ng transaksyon ni Zaldico? Wala naman akong utang sa kanya, wala din siyang utang sa akin. Wala kaming transaksyon sa isa't isa. Nagtataka daw siya kung bakit daw siya nasangkot dyan sa bigayan ng maleta na yan. Kakahiya kayo, dinamay niyo pa yung matanda, Diyos mio kayo. O ngayon, lalo nagkabukingan na, tai-tai talaga. Yung investigasyon niyo tungkol dyan sa maleta na yan, o kathang-isip na maleta. So, ang laman daw ng mga maletang sinasabi nila, pag small daw, ang laman daw is to 20 to 25 million. Pag medium size is 40 to 50 million. Pag large size daw is 70 million or more. Hindi ka kasya. Hindi ka kasya ang ganong kalaking salapi. Doon sa sinasabi niyo mga, nagbigay pa sila ng dimensions kung anong sukat ng mga maleta, hindi talaga kakasya. No? Huwag niyong gawing gago at tanga lahat. Huwag niyong gawing lahat DDS. Ginagawa niyo lahat DDS Ginagawa niyo lahat walang utak Alam niyo yun? Ang daming inconsistencies. Ang daming inconsistencies talaga. Saka bakit ganun? Tuwing merong interview tungkol sa mga 18 ex-Marines, bakit si Mike Defensor ang palaging humaharap at sumasagot ng mga katanungan when in fact dapat yung 18 ex-Marines ang sumasagot sa media? 'Di ba? Bakit? Iyan ang isang malaking katanungan, 'di ba? Ay yung mga tanga hindi talaga nila 'to maiisip May nagsabi kasi na parang ito na daw yung last appearance ng 18 ex-Marines. Paano 'yan? Gusto nga humarap ni PBBM. Gusto nga niyang harapin yung 18 ex-Marines. At yung mga inakusahan, gusto din kaharap. Gusto rin nilang harap-harapan i-interrogate yung 18 ex-Marines para once and for all matapos na tong issue na to. Pero ano? Bakit ayaw niyong iharap dun sa mga inaakusahan niyo? 'Di ba? Tapos meron pang pasabi-sabi na, I'm sure alam niyo na 'to no? Yung EA daw ni Soto. Dinamay na ngayon si Tito Sen. At dinamay na rin ngayon si Erwin Tulfo.
sa bigayan ng maleta. Palawig na ng palawig yung script. So ngayon, etong EA daw ni Soto na tumanggap daw ng maleta, matagal na pala itong patay. 2015 pa. Paano naman nangyari? Natatanggap itong EA ni Soto ng 2024. Diyos ko. Pagkabobo ng gumawa ng script nyo, ako na lang pagawain nyo ng script. Tapos hindi daw siya senador nung time na yun. So, paano daw siya magkakaroon ng flood control? No? At si Erwin Tulfo, yung mga allegations naman daw sa kanya, lahat daw yun talaga is blatant lie. Hindi nga daw masagot kung saan daw galing yung maleta eh. Sabi daw, inaccuse daw ng flood control issues when wala naman siyang flood control. Kahit daw mag-search daw sa GAA. Sabi ni Erwin Tulfo, kapag kaalyado ka, ligtas ka. Pero kapag tigatuligsa ka, delikado ka. Yan ang nangyayari ngayon. Kung titignan yung listahan ng binigyan daw ng mga maleta, pansinin niyo yun. Kung ano yung same factor sa kanila. So ito pala, mabalik tayo kay Congressman Alvarez. Hindi pa tayo tapos sa kanya. So ito si Congressman Alvarez, ay nandun pala, matagal na naghihintay, hindi nila pinakyat kasi ongoing pa yung meeting nila with the 18 ex-Marines. Hindi nila pinakyat. Pinakyat lang nila nung tapos na. Ngayon, nung umupo na si Congressman Alvarez doon sa tabi ni Marcoleta, si Marcoleta biglang bachi, umisperda. Kasama yung 18 ex-Marines. Takot ma-interrogate. So ano yun? Bakit takot na takot kayo sa clarifications? So eto na, doon na nagkabukingan. Nung umeksena na ito si Congressman Alvarez doon sa Senate Blue Ribbon, nagkabistuhan, nagkabukingan. Na kaya pala, sabi niya ganon, iniisip niya kasi kung bakit siya nasangkot eh. So sabi niya, siguro daw meron daw koneksyon doon daw kay Mike Defensor kasi pinapa-endorse daw ni Mike Defensor yung ihahain na impeachment complaint kay PBBM. So, nagpapa-endorse sila ng impeachment complaint para kay PBBM. So, inas nila itong si Congressman Alvarez. No? Pero tinanggihan ni Congressman Alvarez. Ayaw niya. So, doon na nag-start. Alam na natin ngayon kung sino ba ang padrino ng 18 ex-Marines. As usual, sino pa ba ang tanim witness na si Mike Defensor? Isipin nyo to, dinamay nyo pa yung matanda, nag-exert pa ng effort pumunta doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing para lang maliwanagan siya. Kasi nalilito siya eh. Bakit siya nasangkot doon? Kaya nga ang bungad agad niya kay former SP Cayetano, sabi niya, kanino inabot yung maleta? Kasi wala daw siya natanggap. Natatanong daw yung pamilya niya kung kanino daw inabot. Ganyan. Tapos sabi pa niya na kung if ever daw na-offeran siya ng maleta, tatanggapin daw niya yun. Basta wala daw mag-iingay. Ganyan yung sabi niya. Pero syempre, di ba nakaka-bad trip nga naman yun na wala ka naman talaga natanggap. Tapos sisirain yung reputasyon mo na nabigyan ka daw ng maleta, eh di talong-talo ka nun, di ba? Wala ka na nga natanggap na maleta, sinira pa yung reputasyon mo.